Ang San Antonio, first time ulit in 10 years na meron silang 10-game winning streak after ng comeback win versus Raptors. Kahit struggling si Wemby, yung mga ka-teammate naman niya ang nagdala. Si Devin Vassell at De'Aaron Fox may combine na 41 points. Si Wemby na limit lang ng 12 points, 8 rebounds pero meron siyang 5 blocks. Off the bench naman si Dylan Harper nasa 15 points, 5 rebounds at 7 assists. Sa last 10 games din ng San Antonio na meron silang winning streak, wala silang player sa kanilang lineup ang nag-average ng 30 minutes per game. Si Wemby under pa nun, 29.7 minutes, meron 23 points, 11 rebounds, 3 assists at 3 blocks per game. May kasama pa siyang 6 na player na nag-average ng double digit. Bumaba ng bahagya yung average ni Stephon Castle at De'Aaron Fox. Pati rin naman si Wemby ganun din. Pero sa 10-game stretch, umakyat naman kahit konti yung average ni Dylan Harper na ngayon almost 13 points, 4 rebounds, 4 assists, 56 and 27% sa last 10 games. Siya din yung teenager na may pinakamaraming at least 15 points at 5 assists. Sa total na 47 games nitong si Harper, hindi pa siya nakakapag-start kahit yung mga player sa starting unit injured or hindi naglaro. Pinangatawanan buong taon yung pagiging 6-man nitong si Harper. Parang pigil pa nga yung laro niya eh. Hindi niya pa nakukuha yung tamang rhythm. Pero ito yung pinaka-consistent stretch ni Harper sa last 10 games. 8 out of 10 games nakascore siya ng double digit at meron pa siyang 5 sunod na game na nasa at least 11 to 15 points. Ito yung pinakamagandang stretch nitong si Dylan Harper ngayong season bilang rookie. At ngayon pa lang talaga nagawa yun ni Harper. Mukhang nire-ready na rin sa playoffs yung lineup ng San Antonio kasi nasa 8 to 10 man rotation na ang ginagamit nila. Kaya sila nasa less than 30 minutes yung nilalaro ng mga player nila pagdating sa average. Ang San Antonio, mid-tier din ang remaining games, puwera usog. Nasa 8 wins na lang para makapasok sila sa 50 wins mark. Ito kasi yung benchmark na kailangan para makapasok sa playoffs. Sa projection kasi ng ESPN Power Index, 100% nang papasok ang Spurs sa postseason. Lamang sila ng nasa 8 games kontra dito sa Phoenix Suns, kung saan sila naman ang nanganganib na mag-collapse ngayong taon, katulad na nangyari sa Dallas at Memphis nung nakaraang season. Matagal mawawala ito si Dillon Brooks nasa 4 na linggo at bago makabalik si Dillon Brooks malamang nakuha na ng San Antonio yung nasa at least 8 panalo para masecure yung playoffs. Sa next 15 games kasi ng San Antonio, parang 3 teams lang doon ang pwedeng sabihin na kaya nilang talunin. Na kapag tinalo pa sila, big upset yung mangyayari. Parang mas mahirap yung natitirang games ng San Antonio kumpara dun sa LA. Based din kasi sa Power Index, 63% ang projection na aabot ang Phoenix Suns sa playoffs. Ang Golden State nasa 71%. Every time kasing matatalo yung Phoenix Suns at yung Golden State, tumataas yung ranking ng San Antonio na makapasok ng postseason dahil sila yung pinakamalapit dun sa top 6. Yung Clippers nga nasa 58% pa na aabot ng playoffs based sa Power Index kontra sa Portland na nasa 16% lang sa ngayon. Another big game naman para kay Russell Westbrook. Naging Beastbrook ulit kapag katapat niya si Kevin Durant. Tampak nga lang ang inabot ng Sacramento, 128-97. Si Westbrook 17 points in 11 minutes. Naka 5 points na nga lang siya sa next 14 minutes na ubusan bigla. Tinapakan agad yung gas pedal. May total siyang 22 points, 5 rebounds at 3 assists. Si Kevin Durant naman patawa-tawa lang habang nakikipagsagutan si Westbrook kay Sengun. Baka iniisip ni KD kung ano ang magiging burner account niya. Si Westbrook nag-average ngayong season versus KD ng 17 points, 5 rebounds at 6 assists. At least may isang panalo si Westbrook kontra kay KD ngayong season na meron naman siyang 21 points, 4 rebounds at 5 assists kontra Sacramento. Katulad din ng San Antonio, yung Houston ang isa sa merong mid-tier na natitirang mga games. Simula na ulit kasi ng rambulan sa West papasok ng March kung sino yung magtatapat sa gitna ng standing. Parang every season na lang ganito yung nangyayari sa kanila, hindi katulad ng nasa East. Every time na mananalo ang Spurs at Thunder, may ipit sa gitna yung Rockets, Nuggets, Minnesota at Lakers. Dumidikit naman kahit papano yung Phoenix Suns pero medyo malayo pa ng konti. Number 3 hanggang number 6, makikita dyan kung sino ang pwedeng magtapat sa playoffs agad. Yung nasa number 1 at number 2, wala pang idea kung sino ang pwedeng makakatapat nila dahil dadaan pa yun ng play-ins. Baka magkaroon pa ulit ng upset.
Sa number of wins, number 3 ang Rockets, kakapanalo pa lang nila kontra sa Boston. Mali pala, Denver Nuggets pala yun, hindi Rockets, magkatunog kasi. Kaya papatak na magkadikit ang Rockets at Minnesota, Edwards at Kevin Durant. Sa next 5 or 6 games, ang makikita lang dyan kasi kung sino ang mag-aagawan sa pwesto from number 3 to number 6. Sa 4 na teams din, tanging ang Lakers lang ang malapit sa number 7 or number 8. Sa start ng March, magte-take effect na yung mga tiebreaker. At merong mga teams dyan na hindi napasok sa playoffs ang maglalaglag na ng games. Pinaiimbestigahan na nga ni Commissioner. Iba kasi yung sa sitwasyon sa East. From number 5 hanggang number 8, pwede pa kasi magpalitan sila ng pwesto. Hindi katulad nung nasa West. Dahil kung nagkataon na nanalo pa yung Golden State nung nakaraan kontra sa Pelicans, magkakagulo yung number 7 at number 6. Kaso yung parcel kasing pinadala dito sa Golden State, iba na nga, ayaw pang magpakita. Yung tiebreaker, kaya sabi ko kanina magte-take effect ng March, may isang game pa kasi ang Rockets at Nuggets. Parang March 12 yun. Lamang sa tiebreaker ang Houston. Sila ang may control. Pero bago sila magtapat, malamang iba na ulit ang standing yan. Pero pwede kasing mamili ng pwesto yung Houston. Kung Thunder ba or San Antonio bracket. Kung sila pa rin ang number 1 at number 2 kapag natapos yung regular season.